Ayan, so here is our next topic for engineering surveys, itong compass surveying. So magkakaroon lang tayo ng short discussion para meron lang tayong background para magamit natin sa mga sample problems natin. So para makatulong. So mas maganda na din yung meron kang background knowledge. So ito, short discussion lang naman. So here is units of angular measurements. So ito, number one, ito degree. So dito sabi, degree or the sexagesimal units, circumference of a circle is divided into 360 parts called degrees. Ayan, so yung isang buong circumference, 360 degrees yon. So, ayan, so next natin is ito, number two, grad. Ito, ayan, so grad or the centesimal system. So circumference is divided into 400 equal parts called grad. So yung isang buong ganon, isang buong ganito is 400 equal parts. So dito, so di ba yung isang buong ganon sa degrees, 360 degrees yon. So pagdating naman sa grad, so 400 yung isang buong ganon. So isang circumference, so 400. 400 grad. And then, ito, pag third quarter naman, so, pag third, so 300 grad. And then, kapag second, quarter, 200 grad. And then, ito, 90 degrees ay equal lang siya sa 100 grad natin. So, ganyan. So, next natin is the third one is the mils. Ayan. So, ang sabi dito, ang mils daw, circumference is divided into 6,400 parts, so called mils. So, yung isang buong circumference, ayan, so 6,400 mils yon. So, di ba yung isang ganon, 360 degrees. So, pagdating na sa mils, 6,400 na. So, yan. So, dito, pagdating sa third quarter, 6,400 yung isang buo. So, dito, 4,800 mils. And then dito, so 180 degrees, equal lang siya sa 200 grad. So, equal lang din siya sa 3,200 mils. So, nandito, ayan. So, binigay naman. So, 90 degrees ay equal lang siya sa 1,600 mils. Ayan. So, 1,600 mils. So, yan yung mga units of angular measurements. Ayan. So, may isa pa pala. So, itong radian. So, radian, ito naman, 1 radian is the angle subtended at the center of a circle by an arc length. So, equal the radius. So, dito, andito yung ano natin. So, yung isang radian daw ay equal lang siya dito sa may, itong arc length. Ayan. So, equal lang siya sa radius, which is ang 1 rad ay equal lang siya sa 57.3 degrees. Ayan. So, kung gusto mo namang i-convert yung radian to papunta dito sa may degrees, so pwede. So, ang 1 rad ay equal lang siya sa 180 degrees. So, divided by isang pi rad. So, makancel yan. So, 1 times 180 degrees over pi. So, yan, 57.2958 degrees. And then, ganun din, dun sa may ano natin, kung sa degrees, i-convert natin sa rad. Ayan, so 1 degrees times, ito, pi rad. So, ito degrees. So, ito makancel yung degrees. So, 1 times pi rad over 180, so equal lang siya sa 0.174533 rad. So, ganyan. So, ganyan yung units of, ayan, angular measurements. So, next tayo. So, next tayo is ito. So, direction of line is defined by the horizontal angle. So, isa ng laser points natin. And so, itong direction of line, ito daw is defined by the horizontal angle. It makes with a fixed reference line or direction called meridian. So, dito, meron tayong 4 na types ng meridian. So, una is the true meridian. So, ito yung astronomic geographic. Ayan. Second is the magnetic meridian, lies parallel to the magnetic lines of force of the Earth. And then, third, grid meridian. And then, yung pang-apat is the assumed. So, dito may figure tayo. So, yung true meridian is, andito, ito yung true north natin. So, imagine nyo, ito yung earth natin. So, round. So, ito yan, round. So, yung true north, ito, yung sa star yan. Yan. Yan yung true north. So, pagdating naman sa grid north, ito yung flat. So, yung nakalatag. So, yung map natin. Yan yung, ayan. So, meron tayong, yan, grid north yung mga yan.
Ayan, so iba-iba. Ayan, marami yung grid north natin. So yung true north, iisa lang. So round yon. So sa grid north, yung flat. So yan yung marami. So dyan, ito. So yung grid meridian sa dito, sa may grid north natin. And then yung true north naman natin ito, dito sa may, ito, true meridian, dito sa may true north natin. So naka-fixed yan. So hindi yan nababago. So fixed reference natin yan. So dito, makikita natin dito sa may, ano natin, dito. So ito yung east declination, which is, ito yung magnetic meridian natin or the magnetic north. Yan, so MN. Ayan, so kung imagine nyo yung compass, which is ito yon, ito yung gumagalaw. Ayan, so nag-indicate ng direction natin, direction of line. So dito papunta sa kanan, so papunta sa east. So this is the magnetic north natin. And then, ito yung true north natin. Ito yung north natin, true north. So yan yung naka-fixed. So hindi yan nagbabago. And then, from dito, so yan yung, ito yung angle natin. Yan yung angle from the true north papunta dun sa may magnetic north natin. Ayan, so this is the magnetic meridian ito. And then is the true meridian. So yung true meridian, yan yung hindi na mabago. Fixed yan. Fixed. Oo, yung fixed. So hindi siya gumagalaw. So fixed nga, di ba? Fixed reference line. So yan yung true meridian. Yan yung north. And then magnetic meridian, ito yon. Ito yung gumagalaw. Yan. So dito pwede siyang, ito gumalaw siya, di ba? Ito naman, papunta siya sa may west. So kaliwa. So magnetic north natin papunta sa may kaliwa. So yan. So from here, yan yung angle natin or the magnetic declination. Ito. So ito yung true meridian natin. So hindi yan nababago. Ayan. While itong magnetic meridian or the magnetic north, ito. So yan yung nababago yan. So sa compass, yan. Yan yung gumagalaw. So itong mga north na yan, so itong true north na yan, so naka-fixed yan. So hindi yan gumagalaw, fixed. Yung gumagalaw or nag-iiba ng direction is ito, magnetic north natin. So yun yung magnetic meridian natin. Ayan, so next tayo. So ito, yung magnetic declination natin, ito yung the angle that a magnetic meridian makes with the true meridian. So yung kanina, di ba, sabi natin, yung true north, yun yung fixed reference line natin. So dito. So hindi siya gumagalaw. So fixed yan. While yung magnetic north, yun yung gumagalaw. So yan yung magnetic meridian. Yan yung gumagalaw. So yan nag-indicate ng direction natin. So from the true north, papunta doon sa magnetic declination at magnetic north natin. So from true north, papunta dito sa magnetic north, yun, magkakaroon tayo ng angle dyan. So yun yung tinatawag na magnetic declination. Ayan, so from true north, and then yung gumagalaw na magnetic north natin. So just imagine yung compass natin. So meron doon, naka-indicate doon. So yung fixed doon, yun yung true north. And then magnetic north, yun yung gumagalaw na direction. So yun yung nagtuturo ng nagtuturo ng direction. So ang magnetic declination, so yun yung magiging angle natin. So from true north, papunta doon sa may magnetic north natin. So dito meron tayong yan, so example natin. So 10 degrees 18 minutes west declination. So ito yon. Ayan, so yun. So from true north, yan yung fix. And then yung direction natin is 10 degrees 18 minutes west. Ayan, so pa-west siya. So yan yung angle natin from the true north. Yan. So yan yung magnetic declination na tinatawag. Ayan, magnetic declination, yan yung angle from the true north papunta dun sa magnetic north natin. So yan. Next tayo. Ayan, so dito, example natin. Ayan, so ito, example pa natin. So dito, ito yung magnetic north natin. And then ito yung fixed na reference line natin. So ito, true north natin. So 42 degrees is declination. Ayan, so yan yung, itong angle na to, yan yung magnetic declination natin. So east declination siya. Papunta tayo sa kanan. And then next is ito, 40 degrees west declination. So pa west naman tayo, kaliwa. So yan, ito. So yun to yung magnetic north natin. And then ito yung fixed, which is the true north. So from the true north hanggang papunta dun sa magnetic north natin, yan. So 42 degrees west. So yan. Tayo. So kinds of angle to describe direction. So una, interior angle. So itong interior angles, ito yung mga angle na nasa loob ng shapes. Ayan.
So, interior angles yung tawag dyan. So, nasa loob. And then, next tayo is the exterior angles. Ang exterior angles naman, ito yung mga nasa labas na mga angles. So, ang tawag doon, exterior angles. And then next is the deflection angles. Sa deflection angles naman, ito yung nade-deflect. Ayan, so dito, example natin, deflection sa right. Ayan. So, andito sa foresight, kapag na-deflect yan, yung angle natin dito sa my left, so yung angle dito, mapupunta dito. Dito. So, yung angle dito, equal lang siya dito sa may angle dito. Yan. So, yan yung deflection angles natin. Next naman is angles to the right. So, itong angles to the right, ito yung ikot niya is counter clockwise. Clockwise yan. So, angles to the right. Dito yon sa yung counterclockwise dito sa angles to the left. So, yung ikot niya naman niya is counterclockwise. Ayan. So, angles to the left. And then next, bearings. So, yung bearing, ito yung so ito, north, south, west, east. Ayan, so ito yung directions natin. So, ang bearing, ito yung dito sa may first quadrant natin, which is the north, northeast. And then the second quadrant natin is the north, west. Ayan. And then next, ito, third quadrant natin, ito yung bearing dito, southwest naman. And then, yung fourth quadrant natin, yung mga bearing dito is next naman is the azimuth. Yung azimuth, ito yung ano lang siya. So, north and south lang. Yon. So, for example, ito, recone from north. Recone from south. Ganun lang siya. So, kapag if not stated, pag hindi sinabi, recone from south yung gagamitin natin. So, dito, para mas maintindihan, so, mag-example tayo dito sa may bearings and azimuth. So, ayan. So, tandaan natin, so dito na lang. So, una, bearing. So, bearings, ayan. So, tandaan natin, sa bearings, yung reference natin ay north and south only. Ayan. And then, ang ikot niya, ayan, so ang ikot niya is clockwise. Yung movement niya clockwise and counterclockwise. Ayan, so, pag ganito, clockwise, and then, counterclockwise naman, yung pag ganon. Ayan. So, yan yung ikot niya. So, yung movement niya lang is, pagdating sa bearing, from 0 degrees to 90 degrees only. Ayan. So, next natin is the azimuth. Sa azimuth naman, yung reference natin, north and south only. Yan. So, north and south only. And then, yung ikot niya, yung movement niya is clockwise. So, clockwise only. Ayan. So, ganun lang. Yan. And then, yung movement niya is from 0 degrees up to 360 degrees. Yan. So, yan yung pagkakaiba ng bearings and azimuth. So, i-take note nyo na lang. So, ito, mag-example tayo. So, dito, for example, so this is the north, north, south, and then ito yung east, and then west. So, dito, may angle tayo dito. Ayan, ito yung magnetic north natin. Ayan. So, dito, let's say, A, yan. So, meron tayong magnetic declination or the angle. So, ito, meron at 20 degrees. So, yan. So, ang magiging bearing natin dyan, so, bearing, so, ang direction natin is south, east. So, ang reference natin is ito. Ayan, so, dyan, so, south, di ba? So, from the south, ayan. So, pag isulat natin yan, so, 20 degrees, ayan, south,
southeast. So, yan yung bearing natin. So, 20 degrees southeast. So, next natin, so pagdating naman sa azimuth, ayan, so ito. So, pagdating naman sa azimuth, so let's say, ano lang, ito red. So, pagdating na sa azimuth naman, so una, yung reference natin is sa north. So, dito tayo magsisimula. So, papunta tayo dito sa may magnetic north natin. Ayan, so, ito, hanggang dito. So, yan. So, ito yung reference natin. So, from north, ayan. So, pagdating sa azimuth, ganito na siya. So, ito, di ba, dalawang quadrant yung natamaan niya. So, 180 degrees. So, 180 degrees. So, dalawang quadrant. So, 180 degrees. Yon, di ba? And then, i-minus natin ito. Ilan to? 20 degrees. Ayan. So, 180 minus 20 ay 160 degrees. And then, ang reference natin is north. Ayan. So, ganyan yung pagsulat natin. So, 160 degrees north. Ayan. And then, how about, ano naman? Kapag ang reference naman natin ay sa south. So, dito, sa south, and then punta tayo doon. So, ang ikot natin ay clockwise only. So, pag ganito, hanggang mapunta tayo doon. So, ang natamaan na quadrant, ilan? So, 1, 2, 3, 4. So, apat. So, apat na quadrant. So, 360 degrees. Yan. 360 degrees. And then, minus, yung angle dito or the magnetic declination natin is 20 degrees. So, 360 minus 20 ay 340 degrees from south. Ayan, so pwede rin ganyan, ganyan yung pagsulat. So pwedeng ganyan, pwede rin ganito. So 160 degrees north or 340 degrees from south. So ganyan, ganito yung azimuth and then the bearing. So I hope malinaw. Ayan, so magsagot pa tayo ng mga sample problems para mas maintindihan natin itong bearings and azimuth. So ayan.